Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Welcome back to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel, interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And browse na po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba kumuha ng digital TIN ID. Kung wala pa po kayong TIN ID and gusto nyong kumuha ng TIN ID online, sundan nyo lang po itong step-by-step process na to. And kung interested po kayo, keep watching po. Before po tayo mag-proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto nyo pong magbakasyon sa Boracay, Palawan, Cebu, or Bohol, or Hong Kong, Singapore, or any domestic or international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And follow nyo rin po ang aming Facebook page, RMT Travel and Tours, para sa aming mga promos ng tickets and tours. Pabook na po kayo, legit po ito kasi ako po yung owner nito. Sana po supportahan nyo po yung business ko. Thank you po in advance. So, una po, gamit ang iyong cellphone or computer, buksan nyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome. At pumunta po tayo sa website ni orus.bir.gov.ph. Ilalagay ko rin po yung link na to sa description at sa comment section ng video to para i-click nyo na lang po. So once nasa website na po kayo ni orus.bir, ganito po yung makikita nyo, yung homepage ng orus.bir. And then, i-click nyo lang po yung new registration. And then, may lalabas na choices sa baba. I-click nyo po yung as an individual. Then, scroll nyo lang po pababa, may nakalagay dyan na application registration of individuals. And then, may makikita po kayo sa baba na button na create an account. I-click nyo lang po yung create an account para mag-create tayo ng online account dito sa BIR Orus. After that, may lalabas na service user agreement. So, scroll nyo lang pababa, basahin nyo lang po yung agreement na yan or yung terms and conditions na yan. So, once okay naman kayo dyan sa terms and conditions or sa agreement na yan, may makikita kayong box na I have read. I-click nyo lang yun para malagyan ng check kung agree kayo sa service user agreement. So, once may check na yung I have read, click nyo lang po yung agree button sa baba. And then, mapupunta na tayo sa pag-create ng Orus account. So, fill upan lang po natin yung mga information dito. Sa register as, i-click po natin yung taxpayer. Sa please select an option, i-click po natin yung with existing TIN. So, etong example natin na to is para sa mga may TIN number na. Yung mga wala pang TIN number, abangan nyo po yung next video ko kung paano kumuha ng TIN number and paano rin kayo kumuha ng digital TIN ID. So, para sa mga may TIN number na, i-click nyo lang yung with existing TIN number. Next is ilalagay po natin yung TIN number natin. Sa TIN number po, dapat yung 9 digits lang po yung ilalagay natin. Huwag natin isasama yung 3 0 sa dulo. Kasi pag nilagay po natin yung 3 0 sa dulo, hindi na siya i-accept ng system. So, dapat yung 9 digits lang na TIN number yung ilalagay natin. Then next, fill upan naman natin yung mga information natin, yung first name and then yung middle name. Kung wala po kayong middle name, i-click nyo lang yung box na I have no middle name para malagyan ng check. Kung may middle name po kayo, huwag nyo pong i-check yung I have no middle name. And then, i-type nyo po yung middle name nyo sa box ng middle name. And next, i-type nyo naman po yung last name nyo sa box ng last name or yung apelido nyo. So, suffix, kung may junior or the third po kayo, dito nyo isi-select. So, click nyo lang yung box ng suffix. So, pipiliin nyo lang kung ano yung suffix nyo, kung junior, the third, or the second. Kung wala po kayong suffix, i-click nyo lang yung NA or not applicable. So, dito po sa example natin, dahil wala siyang suffix, NA lang po yung sinelect ko. So, click nyo lang dyan kung ano yung suffix na applicable sa inyo, kung wala yung NA na lang po or not applicable. And then, click nyo lang po yung OK na button. Sa date of birth naman, i-click nyo lang yung box ng date of birth.
Then, may lalabas na calendar. I-select nyo lang dyan yung birthday nyo, yung year, yung date, and yung month. So, once na-select nyo na yung birthday nyo, i-click nyo lang yung set button sa baba. Next, fill upan naman natin yung civil status. I-click nyo lang yung box ng civil status. Then, may lalabas na choices. I-select nyo lang kung ano yung civil status nyo, kung single or married. I-click nyo lang po. And then, click nyo po yung OK na button. Then, fill upan din natin yung gender. Click nyo lang yung box ng gender. Then, may lalabas na choices. Select nyo lang kung anong gender nyo, kung female or male. And then, click nyo lang yung OK button. Next is maglalagay na tayo ng email. So, make sure po, yung email address na ilalagay nyo dito is active po. Kasi mag-i-email sa atin si BIR. So, dapat nakakatanggap po kayo ng email at nagagamit or nabubuksan nyo yung email address na ilalagay nyo dito. Once nakapaglagay na kayo ng email address, scroll nyo lang pababa, maglalagay naman tayo or magre-register naman tayo ng password natin. So, sa password po, minimum po siya ng 12 characters. Dapat, combination po siya ng letters and numbers. Dapat may small letters and may big letters and may special characters gaya ng asterisk, underscore, or at, kung anong special characters. So, ito po yung mga example ng special characters natin. So, dapat po may special characters gaya nito, gaya ng $, or yung at, or yung slash, or yung underscore. So, combination po siya ng word, number, and special character. And minimum of 12 characters po. So, pwede naman lumagpas kahit 12 characters yung password nyo. And make sure, tandaan nyo po yung password na i-register nyo kasi gagamitin nyo yun tuwing magla-login na po kayo. So, once may naisip na kayong password, i-type nyo lang po yung password nyo dun sa box ng password. And then, i-type nyo rin po yung same password na yun sa box ng confirm password. So, make sure pareho po yung password na ilalagay nyo sa dalawang box na to. Example po natin ng password is Marjorie_0935. So, combination po siya ng word and number and ng special characters. And make sure meron siyang big letter and small letter. So, pwede nyong gamitin yung name nyo and then underscore and then birthday nyo. So, yun po yung sample ng mga password. Once nakapaglagay na kayo ng password nyo, i-click nyo po yung box ng I am not a robot para malagyan ng check. Once may check na yung I am not a robot, click nyo lang po yung register button sa bandang baba. After that, may lalabas na notification na nag-email daw sa atin si BIR ng link to verify yung email address natin. So, check po natin yung email ni BIR sa email address natin. Check nyo rin po baka nasa spam folder. By the way, kung ganito po yung lumabas, once pag-click nyo ng register, na nakalagay is hindi na daw active yung TIN number nyo, punta lang po kayo sa BIR para ipa-activate yung TIN number nyo or tawag po kayo dun sa customer service hotline nila. And kung ganito po yung lumabas, email address not found, screenshot nyo lang po yan and then punta po kayo sa BIR, pakita nyo lang po ito sa guard or sa nag-a-assist doon and then bibigyan nila kayo ng form para i-update nyo po yung details nyo and yung email address nyo. Once naayos nyo na po yung naging problem nyo sa BIR Orus, register lang po kayo ulit and then once lumabas na po yung ganito, check nyo na po yung email sa inyo ni BIR. And kung wala naman naging problem sa BIR Orus nyo, ganito po yung lumabas, pag-click nyo ng register, check nyo na po yung email ni BIR sa inyo para i-verify yung account nyo. Kung wala po sa inbox yung email ni BIR, check nyo po sa spam folder ng email nyo. So, eto po yung example ng email ni BIR. So, may naka-note po sa baba na after 24 hours, mag-expired na daw yung link. So, dapat ma-verify na natin siya within 24 hours. So, kung nag-expired na po yung link, register lang po kayo ulit. So, once naka-receive na kayo ng ganitong email, click nyo lang yung verify your account para i-verify na natin. Once na-click nyo na yung verify, may lalabas na notification na congratulations, you have successfully created an account. So, please log in na daw po. So, click nyo lang yung OK button. Then, mapupunta ulit tayo sa BIR homepage. So, click nyo lang po yung login button sa bandang taas sa kanan. Then, ilalogin na po natin yung BIR Orus account natin. Sa login as, click nyo lang taxpayer and then type nyo lang po yung email address nyo and yung password nyo na ni-register kanina. And then, click nyo po yung box na I am not a robot para malagyan ng check. And then, click nyo po yung login button.
After that, mapupunta na kayo sa BIR or sa account nyo. So, click nyo lang po yung Get Your Digital TIN ID. Then, may lalabas na View Your Digital TIN ID sa baba. So, click nyo lang po yung View Your Digital TIN ID. After that, may lalabas sa bandang kanan na Digital TIN ID. Scroll nyo lang po yan pababa. And then, may makikita kayong View Your Digital TIN ID button. Click nyo lang po yung View Your Digital TIN ID button. And then, may lalabas na Digital TIN ID. So, mag-a-add muna tayo ng photo. So, click nyo lang po yung Add Photo. Before po kayo mag-upload ng picture para sa Digital TIN ID nyo, so basahin po muna natin tong guidelines sa pag-upload ng picture. So, dapat daw po yung file type is JPEG or JPG or PNG. And yung file size is maximum ng 10 MB. So, para po lumiit yung size ng picture, kasi di ba po yung mga camera ng cellphone, ngayon malalaki na yung size ng picture. So, ang pwede nyo gawin, pa-picture po kayo, and then, screenshot nyo na lang para lumiit po yung size ng picture. Tapos, yung size po ng picture is 1:1 photo ID with white background. So, pwede nyo na pong i-crop na lang yung picture dun sa cellphone nyo and gawin yung 1:1. Na-adjust naman siya. And then, dapat current po yung picture nyo, not later than 6 months. And dapat daw po nakatingin tayo sa camera, hindi nakatingin sa baba. And bawal po yung naka-smile, nakita yung ngipin, and dapat kita din yung ears natin. Bawal po naka-face mask or bawal naka-shades. So, basahin nyo na lang po yung other guidelines. So, yun lang naman yung mga importante. So, once nabasa nyo na yan, click nyo lang yung proceed button. Once nakapag-upload na po kayo ng picture nyo, click nyo lang po yung button ng Generate Digital TIN ID. After that, may lalabas na Confirm Digital ID Generation. So, may naka-note dyan na pwede lang daw nating i-update yung TIN ID natin 30 days after nating mag-generate ng Digital TIN ID. So, once okay naman sa atin yan, so click lang natin yung box ng I have read para malagyan ng check, and then click pa natin yung Confirm button. After that, may lalabas na feedback or survey. So, click nyo lang yung take survey para sagutin yung survey or feedback nyo sa service ni BIR Aurus. So, hindi ko na po ipapakita dito yung pagsagot ng survey. So, short survey lang naman po ito. So, once nasagutan nyo na po yung survey, balik lang po kayo sa BIR Aurus account nyo, login lang po kayo ulit, and then click nyo po yung Get Your Digital TIN ID. Then, may lalabas na option na View Your Digital TIN ID. Click nyo lang po yung View Your Digital TIN ID. Then, may lalabas sa bandang kanan na Digital TIN ID. Scroll nyo lang po yan pababa. And then, may makikita po kayong button na View Your Digital TIN ID. So, click nyo lang po yung button na yan para makita nyo na po yung Digital TIN ID nyo. After that, makikita nyo na po yung Digital TIN ID nyo. So, yan na po yung front and back. So, click nyo lang po yung Download Digital TIN ID para ma-download nyo na po yung Digital TIN ID nyo. So, download nyo lang po ito and then save nyo po and then pa-print nyo po and then pa-laminate nyo po. Ito na po yung TIN ID nyo. Pwede nyo na po itong valid ID. After nyo i-click yung download button, may lalabas na privacy agreement. So, click nyo lang yung I agree button. After that, mada-download or masisave nyo na yung Digital TIN ID nyo. So, pwede nyo na pong gamitin nyo na valid ID. Pa-print nyo na lang and then pa-laminate nyo po. By the way, yung Digital TIN ID ay hindi na nagre-require ng signature. So, para ma-verify na valid yung Digital TIN ID, scan nyo lang po siya gamit yung camera ng cellphone. Mabe-verify na po doon na valid siya and legit. That's all, guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And don't forget to follow din ang aking Facebook page for more helpful videos na aking i-upload. Please subscribe din po sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share po tayo ng cash blessings. Thank you po in advance. Thank you po for watching. See you on my next video. Bye-bye!